Test. Okay, in a little while, we're going to introduce ourselves to each other, okay? My name is Bong. Bong. Okay. And we're going to introduce ourselves to each other later. So you have to tell us your name, and you have to tell us or where you're from, okay? Auntie Tina, you have to sit beside them so you can see. Auntie Tina ang translator today. Translator. Okay, but before we do that, we're gonna sing some songs, okay? Okay, everybody stand up. Kantahan muna tayo. Let's sing together. Auntie Tina, let's do some of our, oops, sorry kapatid. Let's do some of our singing. JD, dito muna kayo. Let's do some singing first. Yes, Rosana, dito muna kayo. Auntie Tina, we're gonna sing some songs first. Okay, deep and wide. Okay, deep and wide. Dito kayo sa harap. Right here. Deep and... Dito. Eh. Deep and wide. Ready, and sing. Deep and wide. Deep and wide. There's a fountain flowing deep and wide. Deep and wide. Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Okay, we're gonna reverse. Wide and deep. Wide and deep. Wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. Good. Wide and deep. Wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. The fountain is the love of Jesus for you and for me. Okay? Once more. And then this time, we're going to take out one word. Deep. Ready? Sing. And wide. And wide. There's a fountain flowing. And wide. And wide. And wide. There's a fountain flowing. And wide. What's next? We're gonna take out the word. We did already. Why? Deep and wide. We're gonna take out the word deep and wide. Ready? Here we go. And one. And there's a fountain flowing and Good job. And and there's a fountain flowing and there. But you cannot take out the love of God, right? Love of God is always there. Okay, I'm in. What's that? Okay, I will make you fishers of men. Kasi mga seafarers kayo, you're always fishing. Remember, the Lord called us to fish. Auntie Joanne, dito ka daw. Kaya siya nag-ahay. Okay. Ready? Here we go. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. Come on! I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me. If you follow me. I will make you. I will make you fishers of men if you follow me. Well, the Bible says that we are not just fishing for fish, we are catching people for Jesus. So today we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Where's the others? Fishing. They are actually fishing. Okay, if that's the case, then let's sing one more time. Ready, and I will make JD fishers of guitar, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me. If you follow me. One more time. I will make you fishers of men if you follow me. I'm in. I'm out. I'm up. I'm down. And I'm happy all the time. Here's the action. First one.
I'm in, right out, right up, right down. I'm happy all the time. I'm in, right out, right up, right down. I'm happy all the time. Di nakasmile eh. Kasi kulang. Kulang sa pagkain. We want to eat now, that's why andito na. Hurry up. One more time. Since Jesus Christ came in and cleansed my heart from sin, I'm in, right out, right up, right down. I'm happy all the time. Faster. I'm in, right out, right up, right down. I'm happy all the time. I'm in, right out, right up, right down. I'm happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed my heart from sin, I'm in, right out, right up, right down. I'm happy. Faster! I'm in, right out, up, and down. I'm happy all the time. I'm in, right out, right up, and down. I'm happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed my heart from sin, I'm in, right out, right up, right down. I'm happy all the time. Good job. John 3:16 song. So we say, God so loved the world. Love the world. World. W world. World. That he gave. His own son in the sombrero. Yeah. Baby. That whoever believes on him, Jesus, will not perish, will not go to hell, but will have everlasting life. Very good. All right, let's sing it together. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes on him will not perish but will have everlasting life. John 3:16 means you will be born again. Very good. One more time. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes on him will not perish but will have everlasting life. John 3:16 means you will be born again. John 3:16 means you will be born again. Very good. Okay, everybody be seated at this time. We're going to introduce ourselves to each other, okay? Whoa, the time is really running fast. There you go. And when I introduce yourself to each other, we're going to show you the camera. You're going to say hi to the camera. And you're going to say, tell us your name. Sino ang gusto niyong batiin. Whoever you want to say hi to, you greet them. And then tell us the name of your boat. Okay? So my name is Pastor Bong. I want to say hi to my family. Tina. Hi. And the boys. Yay! Okay. And ang boat ko I don't have a boat. So, yeah. Okay, your turn. My name is Norlan Cadasio Man. from Candelaria, Quezon. Quezon. Quezon Province. Yes, sino gusto mo batiin? Binabati ko po yung aking pamilya. Woohoo! Sino yun? Yung asawa ko po. Oo, ilan sila? Ay, isa lang pala. Isa lang po. Ang pangalan? Jocelyn Cadasio. Jocelyn. Okay, good. Anong barka? Golden Eagle po. Golden Eagle. Let's give a Golden Eagle again. Good job. Pasa sa susunod.
Hello everyone, ako po si Justin Jacinto from Philippines. Shout outs kay sa misis ko dyan. Ayun, oh, si Mrs. nandito na, oh. Ayan, oh. Shout out. Yes. Ano po? Anong barko? Golden Eagle. Golden Eagle! Woo! Next one. My name is Giovanni from Cagayan de Oro. Shout out sa magulang ko sa Pilipinas. Amen. Sa partner ko sa Davao. Woohoo! Aileen. May anak na? Wala pa? Wala pa po. Wala pa. Anong barko? Golden Eagle. Golden Eagle is represented in the house. Ako po si Michael from Ilocos Norte. Si Michael. Pinabati ko po ng taga Ilocos Norte sa Pasukin. Mm-hmm. Barko ko po sa Golden Eagle. Golden Eagle din. Yay! Okay. Pangalan. Come. Okay, ikaw muna. Oo, ikaw na. Sige. Bati. Just call me JR, and I live over here in Hawaii, Mililani, and I work at DoubleTree. Yeah. Yes. Next one. Bati. Hello everyone, my name is Jervy Escobar and I'm originally from the Santa Maria del Sur, the Philippines. Wow, Santa And Maria. I just want to say hi to my family. Jesus loves you. Thanks. Are you? Not you. Ito lang pa. Tapos na. Okay, next one. Hello, I'm Gina from Negros Occidental. And now I May live tumawag. Busy siya. in Wahiwa. Si Kapitan tumatawag. God bless everyone. Okay. Hello, I'm Caleb. And What's your name? I'm Mabia. And I'm Abby. Saan? I'm Carnation Inong Carnation. from Wayawa in Philippines in Sarat, Ilocos Norte. Yan. Happy birthday! Hi, I'm Luisa Gante from Ilocos Sur. Auntie Luisa! Hi to my family. Oh, the boat of God. Yes! Bot niya po. Hi, I'm Vivian Picat from Philippines, Taytay Rizal. Tay Rizal! Ate Bib! Hello everyone. Malaki yan, oh. Hi, I'm Rosana from Quezon City. Wow, Quezon City! Uy, all over the place tayo. Hi, I'm JD. I'm from Pasig City, Pasig City! Philippines. Woohoo! I am Marlon Gante from Yanira Nueva Ecija. Ecija is on the house! My boat is still in Iran right now. Baka lumubog, ha? Hi, my name is Jay from Pangasinan. I vote for my barangay captain. Yay! Sa susunod na halala. Hello, I'm Joanne from Pangasinan at meron kaming madalang abubot. Yeah! Okay. Very good. Abo boat. Okay, ilan ang boat na may mga Pilipino ngayon? Itong buoy? Oh, okay. Pero galing sila Alalaot o naghahanda. Itong sila, taga saang barko? Sila Jong. Ha? They were on the other side? Oh, okay. Alright. So the plan is after we're done, Titina, you go separate what you need to give to them. 2 jackets for Yes. And then a little bit food. Okay, manalangin tayo. Lord, we just want to commit to you sa aming pag-aaral. Maraming salamat po sa gabing ito. Dinala ninyo ang Mililani PhilM.
para mahalin ang aming mga kaibigan dito. At we ask, O God, bless our time of study today. In Jesus' name, Amen. Amen. Sa pagbabasa natin ng Bible, kuha tayo ng Bible. We're gonna start reading. First, sabi ng Bible, kapag ka daw tayo ay, ang tao daw ay meron tatlong hukom. Hukom at mga tatlong ano bang hukom? Hukom ay 3 judgments na ating, oo, tama, hukom no? Judgment. Meron daw tayong tatlong hukom na dadatnan sa buhay natin. Ngayon, kapag wala kang Kristo sa puso, 2. Pagka meron kang Kristo sa puso, 3. Paliwanag natin. Okay, paliwanag natin. Ang tao daw na kapag tayo ay may kasalanan sa puso at kapag tayo ay namatay, saan ang diretsyo? Pagka may kasalanan ng ating puso, saan ang diretsyo? Oo. Oo. Tingnan natin sa Hebrews chapter 9. Tingnan natin ang unang hukom. Hebreo, Kapitulo 9. Hebrews chapter 9, verse 27. Okay? Anong pahina? 250. 250. Sa second batch. Sa New Testament, Hebrews 9:27, ang unang hukom. Ang unang hukom. Hebrews 9:27. Okay, kuha mo na. Itinakda. Ang unang salita dyan ay itinakda. Yeah, itinakda. Wala ang ating ilaw. Yeah. Chapter 9 po. Hebrews 9:27. Hindi? Hebrews 9:27. Sabay basahin. Ready? Begin. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ito'y ay merong paghuhukom. Merong paghuhukom ang Diyos. Wala na. Pagkati siguro. Paghuhukom ng Diyos ay meron dadatnan kapag ang itinakda ay dumating. Ano yung itinakda? Ang tinakda kapag ikay namatay. Pagka ikaw hindi namatay physical, ang itinakda daw, yung kamatayan na yan, at pagkatapos itong itinakda, ay ano mangyayari? Merong paghuhukom ng Diyos. Bakit? Dahil ang isang tao, kapag siya ay namatay, ay meron na agad-agad na pupuntahan. Sabi kasi nila, ang tao daw kapag namatay ay umiikot pa ng 40 araw. Hindi pala. Kasi sabi dito, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. Kapag ikaw ay namatay ng minsan, pagkatapos nito ay merong paghuhukom. Hindi lulutang ang kaluluwa mo ng 40 araw. Okay? At sabi doon, at kapag ikay tunay na namatay na, hindi na ikaw ibabalik na muli. Kasi sabi nila may reincarnation daw. Wala palang reincarnation. Sabi doon, hukom kagad itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. Minsan ka lang mamamatay, hindi 2 beses. Pag sinabi mo, Pastor, paano yun? Parang namatay ako pero nabuhay ako. Paano ka nabuhay? Kasi ako'y nagmahal na muli. Uy, talaga naman. Ganun, Dati ako'y patay, ngayon ako'y nabuhay. Iba naman yun. Oo, pagmamahal yun. Hindi, pero ang tunay na sinasabi ng Biblia, kapag daw ang tao ay namatay, ay biglaan. At ang pagkamatay daw ng tao ay hindi pa ulit-ulit. Hindi reincarnation. So, walang reincarnation sa Bible. Okay? Kapag dumating na yung tamang panahon, ako, pagka namatay ako, siyempre, pagka alam ko naman ang pupuntahan ko, ayoko nang babalik. Kasi maganda yung pupuntahan mo. Pagka hindi ka sigurado ng pupuntahan mo, ay nakakaya. Ayaw mo nang pumunta. Siyempre, ayaw mong umalis. Oo, kaya natin pinag-aaralan ito. So, ang unang hukom ng taong, ang unang hukom ng isang taong kanilang dadatnan ay pagdating ng kamatayan. At ihuhukom ang iyong kaluluwa dahil ikaw ay mapupunta sa impyerno o mapupunta sa langit. Yan ang unang hukom. Okay? Ang distansya mo papunta sa impyerno o papunta sa langit. Tanungin natin,
Sino ang mga napupunta sa impyerno? Yan ang unang tanong, okay? Anong sinabi doon? Buksan natin sa Juan, Kapitulo 3, John chapter 3. John chapter, yung kinanta natin kanina, no? Sabi doon, sige, basahin mo natin 16. Okay? Page 104 or 105. John 3:16. Alam natin yan, kinanta na natin kanina yan eh. Okay, basahin sabay-sabay. Handa, basa. Sapagkat ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumantalaya sa kanya ay hindi mapapahamak o hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalawa lang daw ang destinasyon. Isang lugar na kapahamakan at isang lugar ng Isang lugar na merong buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan. Mayroon naman buhay na walang hanggan. Ulitin natin. Mayroong kapahamakan, ang unang lugar na pupuntahan, o kaya naman yung lugar na eternal life, yung walang katapusan na buhay. Oo. Anong kaibahan? Kapahamakan. Anong Tagalog ng Tagalog? Anong ibig sabihin ng kapahamakan? Lugar na kapahamakan. Lugar na pagparusa. Oo, pahamak nga eh. Oo. Ayaw mong pumunta dyan. Pero ang hindi maniniwala kay Kristo ay mapupunta dyan. Ang unang hukom ay kung mapupunta ang kaluluwa mo sa impyerno. Okay? Ano ba ang nasa impyerno? Bakit ba importante yun? Malaman natin. Punta natin sa Marcos. Pagka sa Biblia, si Marcos nandito. Marcos chapter 9. Si Mark chapter 9. Kasi ang iilis ng Marcos ay Mark. Mark chapter 9, verse... Okay, pahina 50. Okay, doon tayo sa 51 pala. Thank you. Mark 9:40. Basahin natin ang Mark 9:44. 43, 44. Ready? 43, 44. Kung ang kamay mo, basa. Kung ang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang kamay mo, pero may buhay na walang hanggan ka. Kaysa, dalawa nga ang kamay mo, pero sa impyerno ka naman mapupunta. Ano bang nasa impyerno? Kung saan ang apoy ay hindi namamatay. Tuloy ang basa. Kung ang paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang mga paa mo para sa may buhay kang walang hanggan ka kaysa sa dalawa nga ang paa mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Ano bang nasa impyerno? Kapitulo 77, 47. At kung ang mga mata mo ang dahilan, ang iyong pagkakasala, lukutin mo. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo, pero kabilang naman ay kaharian ng Diyos. Kaysa sa dalawa ang mata mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Ano bang nasa impyerno? Basa. Ang mga uod doon ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi rin namamatay. Allah! Ang unang hukom ay pupunta sa impyerno o sa langit. Sa impyerno ay may uod na mga hindi namamatay at may mga apoy na hindi namamatay. Gusto mo magpunta sa lugar na yan? Ayaw naman, ano? Ang mga basurahan ba sa barko ninyo ay nagkakauod? Ay, nagkakauod din? Paano napupunta ang uod doon? Sa mga plastic, pastor. Yung mga plastic, nakaano na. Oo, yan. Wala pala talagang inaatrasan ng mga uod, ano? Kahit saan. Itong klaseng uod nito, wala rin inaatrasan kasi ito ay hindi namamatay. At ang apoy ay hindi napapatid. Oo. Kaya ngayon, ano naman, pagka naman sa langit, ano ang nasa langit? Puntahan natin sa Juan, Kapitulo 14. Juan, Kapitulo
14. John chapter 14. Basahin natin sa verse 2 na. Sa tahanan ng ang aking ama. Sige, John 14, verse 2, 120. Sa bottom. Second column. Ready? Basa ng sabay-sabay. Begin. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako doon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Ano ang totoo? Ano sinabi ni Kristo? Doon daw sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Oo. Sa barko ba may kanya-kanya-kanyang kwarto? Ah, talaga? Uy, tulugo naman. May private bedroom ka pala. Sa isang kwarto, 3 kayo. Hindi pala private. Naka-double deck. Okay. Oo, sa tahanan ng Panginoon, tigi-tigi isang kwarto kayo. Yeah. Malaking kwarto. Alam mo kung sino arkitekto doon sa kwarto ngayon? Si Jesus. Siya mismo. Oo. Hindi maliit. Oo, yan ang maganda. Maganda, no? Dito sa lupa, maliit ang kwarto mo, doon sa langit, malaki. Yan ang unang hukom na ating pupuntahan. Ikalawang hukom, buktan natin sa unang Korinto. Unang Korinto, kapitulo 3. Unang Korinto, kapitulo 3. 183, 184. Oo. Basahin natin. Ayan. Okay. Basahin natin sa talata 12. Sabay-sabay. Okay, page 184. Ready? Begin. May magtatayo sa pundasyong ito na gagamit ng ng mabuting klase ng mga materyales gaya ng ginto, pilak, at mamahaling bato. At mayroon namang gagamit naman ng kahoy, tuyong damo, at dayami. Okay. Okay, tuloy natin. Ngunit, sa araw ng paghuhukom, ayun, meron na naman tayong ikalawang paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom, ano mangyayari? Makikita ang kalidad ng itatayo ng bawat isa dahil susubukan ito sa apoy. Kapag tinadaw natin sa langit, magkakaroon naman ng panibagong paghuhukom at titignan naman ang ating pagtatayo ng buhay natin. Okay? Talata 14. Pen de Salapin. Pen di Salapin. Gintong pilak, namumulaklak. Dito pala kinuha. Oo, talaga si Tira. Tunay kang Pilipino. Okay. 14. At kung itinayo, basa, kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Gusto mo makatanggap ng gantimpala? Kailangan yung gawa mo hindi masusunog. Kailangan ang paggawa mo katulad ng ginto, pilak, pen di Salapin. Yan. Hindi yung kahoy at dayami. Talata 15. Ngunit kung ito na may masusunog, walang siyang tatanggaping gantimpala. Ganoon pa man, kahit naman, maliligtas siya. Ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang naligtas na kagamitan. Sabi ng Panginoon, sa ikalawang hukom, tayo ay tatayo sa Panginoon. Ngayon, uhusgahan niya ang bawat kilos na ginawa natin. Ang kilos natin ay parang simbolo ng ginto, pilak, at mga mabubuting mga precious na bato. Meron naman sa atin, yung mga trabaho natin, kinatumbas ng kahoy, ano yung isa? Dayami, at yung madaling masunog. Oo. So, ngayon, ang tanong sa iyo, ang gawain mo ba ngayon
ay parang mga bato na hindi masusunog o parang gamit na masusunog? Sabihin mo, hindi, mabait naman ako sa mga tao. Uy, parang ginto yan. Pero pagdating sa araw ng hukom, may apoy. Yung apoy na yun ang siya magsusuri ng katunayan ng ating gawain. Kasi minsan peke. O pakitang tao lang pala. Minsan gumagawa lang tayo kasi nandiyan na yung may nakatingin. Kasi mahuhuli na ako. Kailangan bukal pala sa puso natin. Na ang simbolo ng magagandang bato ay ito ay ang simbolong yan ay dahil ang puso mo ay tunay. Kaya kapag gagawa ka ng mabubuting gawa, huwag mong gawing peke. Gawin mo tunay na galing sa puso. Pakitang tao. Huwag pakitang tao. Oo. Hindi katulad nung, ito na nga, para sa'yo na yan. O bakit sa akin ito? Kasi, basta, sobra. Sobra ko yan. Huwag kang magbigay ng sobra. Ibigay mo yung nararapat. Hindi lamang sa ibang tao, magbigay ka sa Panginoon. Oo. Kaya, importante yung pagbibigay natin ng kung hindi ikapo, kung hindi yung ating offering sa Kanya, importante din yon. Papaano ang mga gawain na merong ginto, pilak, at magagandang bato? Ano pa yung mga gawain yan? Yung mga pagtawag sa pamilya at na nanggagaling sa puso. Oo, lalo na kapag ka may birthday. Yan, tatawag ka. Huwag ka lang tatawag pag may birthday. Kasi peke yun, pag tatawag ka lang pag may birthday. Kailangan yung lagi. Ilang beses ka dapat tumawag kung meron kang koneksyon? Lagi dapat. O, kailan ka huling tumawag sa Pilipinas? Ilagi mo. Baka naman kung saan ka tumatawag. Iba-iba. Saan ka tumatawag? Tumatawag ka sa Saudi Arabia. Sino tinatawagan mo doon? Wala namang sasagot doon. Kaya kailangan, kahit nakikimalayo ang barko mo sa iyong pamilya, kailangan ikaw ay tapat at hindi ka nagloloko. Oo, dahil kahit na walang nakatingin sa iyo, sino nakatingin sa iyo? O ang Diyos. At sabi mo, ay, nakalusot ako. Nako, sa pagdating ng ikalawang hukom, makikita yan. At pakikita ng Panginoon at dadalhin niya sa apoy para makita at masuri kung ano ang tunay na intensyon ng paggawa mo sa Kanya. Kaya, lagi nating mataimtim at seryoso ang ating intensyon sa paggawa ng mabubuting gawa. Okay, yan ang ikalawang hukom. Dahil nauubos na yung ating panahon sa oras, ira-wrap up na natin. Ito ang leksyon natin. Ano ang mga mabubuti mong gawa? Anong klase ito sa harapan ng Panginoon? Pakitang tao lamang ba? Meron ba yung pakitang Diyos lang? Kasi pakitang tao, pakitang Diyos. Yung bang peke? Oo. O ito ba ay tunay na nanggagaling sa puso mo? Ayan. Dahil marahil ay walang nakakakita ng iyong puso ngayon. Pero darating ang paghuhukom. Nakakahiya nga dahil pagtayo ko siguro sa Panginoon, makikita yung buhay ko parang Netflix. Nako, lahat na ng mga masasamang ugali na tinago ko, biglang lalabas. Akala mo maraming gantimpala ako matatanggap, yung pala kaunti lang dahil hindi ko lubos na ibinigay ang aking puso sa Kanya. Saan magsisimula? Ibigay mo ang iyong araw-araw sa Diyos. Paggising sa umaga, manalangin ka na at sabihin mo, dakilang Diyos, inibigay ko ang araw na ito sa iyo. Dahil sa bagay, pagka nasa laot ka, laot yung dagat, ano? Pagka nasa dagat ka, walang araw at gabi. Dahil pag sinabi ni Kapitan, gising ka. Ngayon, kaya kailangan mag-prayer time ka na. Lalo na pagka dinismiss ka na ng Kapitan. Anong klase ang araw ninyo sa pagkaginising ngayon ng Kapitan? Gaano kahaba ang oras ng pagkatrabaho? Magdamag? Naku, kawawa naman kayo. No. 24 hours na po. Minsan 24 hours? Talaga. Tapos nang mag-pick up ng mainline, Oo. kakain lang kayo, area na ka. Arya na naman. Oo. Kailan kayo nakakatulog kapag ganyan? Minsan,
makanakaw ka ng tulog ng idlip. Oo. Sa Ariada, makatulog naman. Oo. Habang tumatakbo. O, pagka ano na, mag-pick up na, diretso na. Underline yung makina. Underline makina. Oo. Kailangan ba, meron ba kayong mga alarm clock? Wala na. Si kapitan ng alarm clock? Paano niya? Kling, ling, 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 gano'n. Kinakatok yung Kinakatok ang pintuan. Oo. Hindi mo naman pwedeng sabihin, natutulog pa ako. Wala nang brushing ng ngipin. Oo. Ay, wala na nga kaming ngipin. Kaya mahirap-hirap eh. Oo. Yeah. Ay, pag-pray natin ang ating mga mangingisda, kaya ang sasarap ng islang kinakain ninyo dahil sa hirap ng kanilang dinadanas. Ayan. Okay, so mananalangin tayo, magpe-pray tayo. Halika, manalangin tayo. Lord, salamat po sa aming mga mangingisda ngayong araw na ito dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon na ipaliwanag sa kanila ang araw ng paghuhukom. Nakakatakot minsan tignan ang araw na yan. Pero sa aming mga tunay na Kristiyano, wala kaming dapat ikatakot. Dahil alam naman namin na ang tunay na may Kristo sa puso ay magkakaroon ng magagandang prutas na lumalabas sa kanilang buhay. Kaya Panginoon, ilalapit namin ang bawat isa sa inyo, palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya at sila ay magiging masunurin sa inyo. At pagdating ng araw ng paghuhukom, na hindi sila sa impyerno ang diretso kundi sa langit, at maging sa langit diretso, pag nakita ang kanilang mga gawain, sila ay makakamit ng maraming gantimpala. Kaya Lord, gabayan niyo po ang bawat isa. Hindi lamang ang aming mga mangingisda, kundi itong mga kasama namin na galing sa Manila ni PhilAm, ganun din po ang aming panalangin sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang mga pamilya ng bawat isa, ang mga anak nila, Lord, na sana sila ay magmatibay ng loob. Alam namin na maraming kaguluhan dito sa loob sa iba't ibang parte ng mundo. Ngunit ang puso namin ay nakatindig sa inyo at wala kaming kailangan ikatakot. Salamat din po sa aming hapagkainan, aming pagsasalusaluhan. Gamitin niyo po ito sa aming ikalalakas ng katawan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Halika, mag-group picture tayo. Diyan kayo, maupo yung ating mga mangingisda. The rest ay tatayo sa likod. Yan. Hindi, yan. Okay, good. Okay. Opo ulit kayo, opo. Yan. Kids, you can sit over here. Yeah, you can sit there. Okay, good. Dito. Oo, yung mga matatangkad sa harap. Yan. Yan, maganda. Very good. Para tayong nagandaan ng portrait. Okay naman ang barko, wala naman sira. Good, very good. Okay, ready? Ready! Say cheese! Best. Is it timer? Walang timer? Ano? Ay, Uy, okay, tag team. Okay, count of 3, say cheese! Okay, so 1, 2, 3. Yeah! Good job, everyone. Okay, diretso tayo doon. At sundan natin ang ating mga kapatiran doon sa hapagkainan. Sige. Sige, bilisan natin ng konti para yung inyong oras ay hindi masayang. Kuha na. Kamusta ba ang mga curfew ngayon? Hindi naman wala namang nasisita. Pangatlong araw pa lang. Oh. Ay, nako. Balik na naman. Napkin. Napkin.
Ayun, oh, sinigang. Anong tawag dyan? Fried rice, fried rice. Oh, sige. Mm. Mm. Okay. Wow. Oops. Para makita nila yan. Mm-hmm. Mm-hmm. Uy, gaganda ng mga model. Yeah, very good. Yeah. JD, samahan mo sila Tina. Tina, isa pa. Auntie Sean, isa pa. Abby, sali ka. Picture. Yeah. Oh, kids, join in with aunties. Come on. There. Count of 3. 1, 2. Say cheese. 3. Joanne, say cheese. Jay, sali ka na, Jay. 1, 2, 3. Say cheese. Good job. Wow. Uy! Papaaral? College lahat? Oh. Thank you, Pastor. Ganyan talaga buhay natin. Oo. Uy, anong tatapusin? Okay. Police. Criminology. That's good. Si Gary, honey, Tina. Honey, si Gary, please. Pack si Gary. At saka yung Chinese natin. Saka yung dalawang Vietnamese kanina. Oo. Yeah. Kahit ano, sige. Oo, ngayon na. Ako na po. Kailan plano niyo umuwi? Wala pa. Walang ano doon eh. Eh buti tuloy-tuloy ang kontrata. Hindi naman pinaparenew agad. Every year. Parang kung gusto mo, pero makalak pagka umuwi ka ng Pilipinas, hindi naman mahirap makabalik. Hindi naman. Medyo matagal lang. Hirap din. Wala kang Wala kang contact, tapos wala kang history na nandito ka, no? Meron namang iba na parang nire-request din.
So, karamihan. Karamihan nire-request. Ako, request lang dito rin. Request lang din. Join ko. Oh. Dati may mga hindi ko na matandaan yung mga pangalan, pero yung iba dati rito, parang 1-2 taon. Yung iba, parang yung trabaho, security guard. Tapos parang in-invite lang ng tito nila, ng uncle nila, ng ano nila. So, nakapunta dito. Sino may asawa sa inyo? May anak na po. Ilan po anak na? 3. May kagraduate lang sa college. Sarap. Nasa ano ngayon? Nasa Pampanga. Yung OJT pa. Isa sa mga sakripisyo, no? Bunga ng sakripisyo. Kayo, may anak na ho? Asawa? Ilan po anak na? Oh. Yan ho, asawa ko ho, buntis. Mga anak na April. Tapos yung anak ko, yung babae, bunso. Kaya hindi na siya bunso, gitna na ngayon. Tapos yung panganay ko, lalaki. 4 na. Magtatatlo. Yung isa lalabas. Kaya pagka naririnig ko yung ibang mga magulang na may pinapaaral na kolehiyo, parang mahal dito, pero alam mo yung sakripisyo ng magulang. Teka, saan po kayo sa atin? Ako, taga Taytay Rizal ako. Kapitbahay ng Pasig. Pero nung nasa Pilipinas kami, isa lang ang church namin. Yan, Taytay. Yan, malapit lang sa amin naman kayo. Ikaw, meron ka bang ano? Si Mrs. mo ba yung kausap mo? Ayan, kuya na kayo. Ilan taon na? Yung anak ka ba? 6 years old at saka Bata pa. 4 years. 4 years old. So, nung umuwi ka ng Pilipinas, Hindi pa ako nakapunta. hindi pa. Nakakamiss yung ganyang edad. Lalo na yung hindi mo nakitang lumalaki yung anak mo. Oo nga. Gagawa na ako para may ano. Nung one time nga lang na umalis yung mga mag-iin ako, pumunta ng kasing kapatid niya nasa Las Vegas. Halos 2 buwan sila doon, parang yung iba na pakiramdam mo kasi hindi mo nakikita. Mag-isa lang ako dito. Yeah. Plano ka pa na wala. Buti nakakontak mo naman. Meron naman kayong line dito, di ba? Nakakatawa. Internet, Facebook. Pero pag nasa ano na kayo, Laot. Sa laot, wala na. Saka lang na yun. Pero yung iba meron sa laot. Yung iba meron po. Nakakasagap. May wifi sa barko. Oh. Kami, dyan. Papagamit nila sa internet nila sa barko, pero sa amin, ayaw. Puro mga Pilipino kayo, mga may kasamang ibang ano. Yung kapitan lang namin yung Vietnamese. May kasama pa kami sa job. Oo. Sila sa mama. Dahil papahinga. Papahinga. Dala nyo na lang ng pagkain. Kailan ang ano nyo? Palaot. May schedule na, wala pa. Siguro. Kaya pa! Kaya pa doon, round 2. Masarap yung ano, pait. Sige, kaya pa. So, kilala nyo ba yung dalawa kanina? Basta puro kaway-kaway nyo. Ewan ko, saan nakasakay mga yun? Si Yu. Ikaw naalala yung pangalan. Ay, hindi yun. Sa ano? Sa kabila sila. Hindi ito yung sa kabila. Ay, sa Simon. Simon ata. Ay, okay. Maganda yung dalawang barko doon. Bago. Bagong daydak. Bagong barko yun. Bagong pintura. Walang kasabay. Ang ganda na itsura.